Magandang gabi sa inyong lahat. Ako si Veronica Kitty Duterte, bunsong anak ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte! Una sa lahat, lubos na nagpapasalamat ako sa patuloy niyong pagmamahal at pagsuporta kay PRRD, sa amin na pamilya niya, at sa Duterte! I believe it speaks volumes on his strategic approach to trust these public servants to be the next leaders of the Philippines. I would like to thank you, the Duterte, for your unwavering loyalty, not just to my father, but to the Filipino people. Maraming salamat sa inyo. Your principles cannot be bribed with money, power, and influence. It will not be forgotten. It has been my greatest honor in my 21 years. It has been my greatest honor to stand and fight for my country, my fellow men, my family, and for my father, who loved me into the woman I am today. Bago siya kinuha sa akin, the night before it happened, magkatabi pa kaming natulog. I asked him, "Dada, what's gonna happen to you?" And as a father who didn't want his baby girl to worry, he responded with his usual phrase, "Asus, wala yan, maniwala ka dyan." To my Dada Rudy, who will be watching this later, pinalangga ka ni Kitty, ayaw na kalimti. Know that I remain unafraid, unbent, and unswayed, just like you. Your battle is my battle. Mabuhay ka at mabuhay ang Pilipinas! Muli kong iabot ang personal na mensahe ni Tatay Digong para sa bawat Pilipino. Sabi niya, exercise your right to vote and do so wisely. My warmest greetings of love to every Filipino. Mga kababayan, mga kabataan, 4 na araw na lang bago ang eleksyon. Huwag niyong ipagbili ang inyong mga boto. Ipanalo natin ang Duterte! 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 Maraming salamat, and God save the Philippines! Pilipinas! Duterte pa rin! Duterte! 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 Daghang salamat sa inyong tanan! Lupa, may kahalikan. Tapos, Kahalikan? oo, tapos nag-sorry na lang siya doon sa napakaganda niyang asawa. Kaya Nagsorry. nagsosorry, humingi na lang ng pasensya, paumanhin. Kaya sabi ko, dun ka mana. Pambihira. Ba't naman ako nadamay dyan? Dun ka mana. Alam ko na. Wala akong kinalaman dyan. Basta lahat yan, natutunan ko sa kanya. Mga kababayan, ating pong palakpakan, Senator Bato! Napapaligiran po ako ng numerong Gs. Ang Duterte po ay binubuo ng 10 magigiting na kandidato. Ako naman po ay nabigyan ng numerong Gs sa balota. At napag-alaman ko po kamakailan lang na yung aking asawa na si Attorney Isabel
ay Gis, 10 linggo na palang Jontis. Praise God. Napapaligiran po ako ng numerong Gis. Ano po kaya ang kinabukasan nitong mga nabanggit ko? Si Junior, si Pitus. Ano kaya ang nag-aabang sa kanya 10 taon mula ngayon? Ano kaya ang case niya? Case. C. Constitution. Ito pa rin kaya ang constitution natin? O nanaig na kaya ang Duterte upang baguhin ang mga dapat talagang baguhin na alam naman ng mga dalubhasa na butas ng ating konstitusyon? A. Agriculture. Tayo kaya ay kumakain na ng sarili nating bigas? 20 pesos na kaya ang bigas pagdating ng panahon na yon? O tayo pa rin kaya ang pinaka malakas na mag-import ng bigas? Kahit na tayo ay isang agricultural country. S. Sovereignty. May Pilipinas pa kaya 10 years from now? Meron kaya tayong kasarinlan? Noong 1987 po, habang busy tayo nagre-revolusyon, kinuha sa atin ng Fiery Cross Reef. 1988, kinuha ang Subi. 1995, kinuha ang Mischief. 2012, kinuha ang Scarborough. 2017, kinuha ang Sandy Cay. 2 nautical miles away from Pag-asa Island na ating hawak hanggang ngayon. Ang tanong, 10 years mula ngayon, may pag-asa pa kaya? Meron? Ano kaya ang kinabukasang nag-iintay sa atin? Ang Duterte, ano kaya ang kinabukasan? Huwag ng 10 years, 10 months na lang. Sila kaya ay nagtatalo o natalo? Kung kami ay natalo, babalik tayo sa pribadong buhay at magmahanap ng ibang serbisyong publiko. Pero kung mula ngayon, 10 months from now, kami ay nagtatalo, ibig sabihin kami ay nakaupo sa Senado at nagtatalo at gumagawa ng batas para sa ikabubuti ng bansang Pilipinas. Ang kinabukasan po kasi ng Duterte ay ang kinabukasan ng politika ng Pilipinas. Isipin niyo po, kapag nanalo ang Duterte, matututo ang ibang future candidates na hindi pala nadadaan sa pera ang botanteng Pilipino. Hindi pala nadadaan sa ayuda, na wala na palang botante. Ang meron pala sa Pilipinas ay botanten. Mga botante na hindi lamang bumuboto sa Duterte, kundi mga botante na naghahanap ng mga kandidato na sumusunod sa 10 utos ng Panginoon. Lalo na sa pinaka mahalagang utos ukol sa public service, ang huwag magnanakaw. Dahil sa lahat po ng kandidato, Duterte lamang ang nangangako na hindi namin kayo nanakawan. Tandaan niyo po, 10 taon, napakabilis lumipas. 10 years ago, 2015, tumakbo ang isang alkalde ng Davao, naging pangulo. Binago ang Pilipinas, kinalaban ng droga at korupsyon. At 10 taon ang nakalipas, siya po ay nakapiit ngayon sa Netherlands na nililitis ng puti. Papayag ba kayo na ito ay magpatuloy? At sa wakas, ano kaya ang kinabukasan ni number 10 ni Attorney Jimmy Bondoc? Huwag na po natin pag-usapan ng 10 years. Huwag na rin ng 10 months. Pag-usapan po natin ng 10 days. May 8 ngayon. May 18, Sunday yata yan. Si Attorney Jimmy Bondoc kaya ay nasa simbahan 10 days from now, mag-isa at malungkot. Ngunit nagpapasalamat pa rin sa inyo at sa Panginoon na binigyan siya ng pagkakataon na maglatag ng plataforma sa inyo. O di kaya, baka naman 10 days from now, May 18, Sunday,
si Jimmy Bondoc ay kasama ng kanyang pamilya sa simbahan at nagdidiwang. At nagpapasalamat na siya at ang kanyang mga kasama ay mga senador na ng Republika ng Pilipinas. Ako po si Attorney Jimmy Bondoc, number 10 sa inyong balota, naniniwala sa diplomasya at disiplina sa Senado DDS. Para ako ay inyong matandaan, meron akong ipapakita sa inyong larawan ng ating kinabukasan. Mabuhay ang Duterte! Six na lang. Kantahan ko kayo ng 5 minutes, tapos magsalita ko ng 1 minute. Sige, fight! Salamat! Now, I have 2 minutes to finish my speech. 2 minutes! Isa lang ang sasabihin ko sa inyo. Kung gusto ninyo na magkakaroon kayo ng Senado na hindi hawak sa liig, hindi hawak sa ilong na kung sino man, hindi hawak ng Malacanang, hindi hawak ng ibang branches of government, isang Senado na independente at talagang sinusunod ang doktrina ng checks and balances na magbabantay sa mga pang-aabuso ng ibang branch of government. Wala kayong ibang gawin, kundi ibuto itong 10 ito. Duterte. Yun lang, wala na akong ibang sabihin sa inyo. Yun lang. Yun lang ang aking pakiusap sa inyo. Huwag niyong kalimutan. Pag kayo'y pupunta, Duterte! 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 Sa Lunes, pagpunta ninyo sa presinto, isipin nyo palagi. Huwag nyong isipin, pagboto nyo, kung sino yung congressman, sino yung mayor na nagbigay sa inyo ng ayuda. Kalimutan nyo yon. Pira ninyo yon. Ang isipin ninyo sa Lunes, pagboto ninyo, ang kinabukasan ng ating bansa. Ang kinabukasan ng mga sumusunod na henerasyon na dapat sila ay hindi mga nganib sa problema ng droga, kriminalidad at korupsyon. Yun lang talaga pag-iusap sa inyo. I am not even campaigning for myself. I have to campaign for the future of this nation. Kung tayo magkakaroon ng mga mababatas na ang iniisip ay puro bulsa lamang, goodbye Philippines. Pero kung ayaw nyo mag-goodbye sa Pilipinas, ang solusyon dyan, itong nasa likuran ko, Duterte! Maraming salamat! Magandang gabi sa ating lahat! Maraming salamat po, General Bato! Ano na ang nakatira ng serbisyo at malasakit sa anumang sulok ng bansa, bagyo, sunog, lindol, ano pa mang sakuna. Si Senator Bongo, Mr. Malasakit, bisyo ang more serbisyo. Balik sa Senado. Gusto nyo ng may totoong malasakit, Senator Bongo. Inuuna ang serbisyo para sa Pilipinas. Senator Bongo, bisyo ay more serbisyo. Mr. Malasakit, Senador Bongo, bisyo ang magserbisyo. Senador Bongo, tayo'y magbongo-bongo sa Senado. 28 ang kanyang numero. Magandang gabi po sa inyo lahat. Assalamualaikum sa mga kapatid kong Muslim, sa mga kapatid kong Bisaya, maayong gabi, maadjong gabi, sa mga Ilonggo, maayong gabi sa inyo, mga parinti ko man ng mga Ilonggo. Ako po'y maray na gabi rin po sa mga Bicolano na imbag nga malem, sa mga kapatid kong Pilipino, magandang gabi po sa inyo lahat. Kanina po, papunta ako rito, galing po ako doon sa isang invitation rin po. Maraming lumalapit, nagpapasalamat. Sabi ko, wag ko kayo magpasalamat sa akin.
Ako po ang dapat magpasalamat sa inyo dahil binigyan niyo po ako ng pagkakataon na makapagserbisyo po sa inyong lahat. Maraming salamat po. Hindi ko sasayangin yung tiwalang binigay niyo sa akin. Hindi po ako politiko na mangangako sa inyo. Gagawin ko lang po ang aking trabaho para sa Pilipino dahil bisyo ko po ang magserbisyo sa ating mga kababayang Pilipino. Meron lang po akong pakiusap sa inyo. Unahin ko na lang po ang mga kasamahan ko. Please lang po. Kung mahal nyo si Tatay Digong, kung mahal nyo ang Pilipinas, pakiusap ko po sa inyo. Tulungan po natin ang Duterte, mga kababayan ko. Bibilisan ko na lang po. Unang-una, Attorney Jimmy Bondoc, isa sa naghikayat kay Pangulong Duterte na tumakbo siya bilang Pangulo. Ayaw niya sana tumakbo noon, pero ito si Jimmy, kumanta siya ng takbo. Abogado, asset ito, at sana'y maging kasama ko sa Senado, Senator Jimmy Bondoc. Palakpakan po natin. Second, and of course, ang aking seatmate, 24 years na kaming magkaibigan, magkasama, kumpare, tested ito. Talagang asset ito at hindi magiging successful na labanan po ang kriminalidad at hindi magiging successful ang administrasyon ni Pangulong Duterte kung hindi dahil kay Senator Bato de la Rosa. Palakpakan po natin. Please, tulungan po natin. Pangatlo naman po, mamaya na ako yan. Pang-apat, sino ba susunod? Attorney J.B. Hinlo. Abogado, Commissioner ng PACC, USEC ng DILG, representative po ng mga Ilonggo. Ako, damo ko sa mga parente sa Iloilo. Mga Tisoro po, Batanggenyo yan, ang iba ay Ilonggo. Ang representative ng Ilonggo, Attorney J.B. Hinlo, palakpakan po natin, tulungan po natin. And of course, meron rin tayong representative ng Ilocano. CESA Chairperson, Abogado, Secretary, Political Advisor po sa Luzon, Attorney Raul Lambino. Palakpakan po natin. Please, tulungan po natin ang ating kapatid na Ilocano. And of course, next, ang ating mga guest candidates, classmate ko sa Kongreso, sa Commission on Appointments. Magaling, talaga busisisiin ka. Hindi po ito malulugi ang gobyerno pag nandiyan dyan po ang magaling, isa sa aking hinahangaan na congressman po sa buong Pilipinas. At gusto kong maging kasama. Long overdue na po ito sa Senado. Please lang po, Senator, Congressman Dante Marcoleta. Palakpakan po natin. And next, bakit ka nagtago dyan sa likod? Best friend po ni Pangulong Duterte. Mas una pa itong naging magkaibigan sila, magkasama ni former Mayor Rodrigo Duterte. Ang kanyang spiritual advisor, alam niyo, mabait, matulungin po. Isa po ang kanilang layunin ni Pangulong Duterte, tumulong talaga sa mga mahirap. Pastor Apollo C. Kibuloy. Tulungan rin po natin. Pabalik yun. And eto, abogado, pag na-appoint ka sa pagiging executive secretary, yan po yung little president. Galing ako dyan ASAP noon. Ibig sabihin, magaling, matalino ka. At asset po ito sa ating gobyerno kung sakaling maging senador. Senator Vic Rodriguez. Palakpakan po natin. Please, tulungan rin po natin. Ito naman po ang aking kaibigan. Nagawa na niya ang lahat sa buhay. Multi-awarded actor. Isa lang po ang nakaikot na rin po siya sa buong Pilipinas. Alam niya ang naging problema sa ating bansa. Lalong-lalo na po sa baba, sa grassroots level. Tulungan po natin. Long overdue na rin po ito kasi 71 years old na siya. Pero may asim pa ito. Parati kong naaamoy kasi magkasama kami. May asim pa talaga. At ngayon, ang ating Mr. Epektibo sa Senado. Mr. Epektibo, Ipe Salvador! Naikot na rin po niya ang buong Pilipinas, mga kababayan ko. Last but not the least, kailangan rin natin ng doktor sa Senado. Sinong mga marites dito? Sabi ko, mas maraming marites dito. Doktor, kailangan natin ng doktor sa Senado. Walang doktor At meron po ako magiging kasama sa health, di ba?
Dr. Richard Mata. Palakpakan po natin. Ako naman po, bilang inyong senador, I have authored 18 laws. I have principally sponsored 84 laws including upgrade of public hospitals. I have co-authored and co-sponsored 189 laws at wala po akong absent sa Senado sa loob po ng 6 na taon. Makikita niyo ako, nandiyan dyan sa Luzon, Visayas, Mindanao. Hindi ko po matiis na nakaupo sa opisina habang nangangailangan po ang ating mga kababayan. Ilapit po natin ang serbisyo ng gobyerno sa ating mga kababayan, lalong-lalo na po sa kalusugan. Bilang chairman ng health, malasakit centers, super health centers, at regional specialty centers. Chairman din po ako ng sports, ilayo natin ang mga kabataan sa illegal na droga. Proud lang ako bilang chairman ng sports. Dati kulela tayo. Ngayon po, nakamit natin ang first ever gold sa 2020 Tokyo Olympics at nakadalawang gold tayo sa Paris Olympics. Suportahan natin ang ating mga atleta. Chairman din po ako ng Committee on Youth sa mga kabataan. Kayo po ang kinabukasan ng bayang ito. Mag-aral po kayo ng mabuti. Edukasyon po, unahin ko rin po pagdating ng panahon. Naging prioridad po ni dating Pangulong Duterte ang education. Ang dami pong magagandang programa ni dating Pangulong Duterte. Free education, pinangako niya. Department of Migrant Workers para sa mga migrant workers. Alam nyo, ginawa po ni Pangulong Duterte ang trabaho niya para sa Pilipino. Patuloy po natin siyang ipagdasal. Patuloy po natin ipagdasal ang kanyang kalusugan, kaligtasan at kalayaan. Huwag ho tayong tumigil hanggang hindi siya makauwi po dito. Ang kapanalunan po ng Duterte ay kapanalunan po ng Pilipino. Nakikiusap po ako sa inyong lahat. Duterte! 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 Tapang! Ang gusto nito, ang pagbabago, mabilis, hindi mabagal. Ayaw nito. Eh di, revolutionary din siya parang ikaw. Opo, ito ang abogadong revolusyonaryo, Attorney J.B. Hillo! Sa Senado, numero 30 sa balota para sa bayan, siya ang ating pag-asa. Edukasyon at agrikultura, kanyang isusulong boto para kay JB. Mayong gabi sa tanan! JB Hillo sa Mayong gabi sa tanan! Manila, Luzon, Metro Manila, Visayas, Mindanao. Nandito po si Attorney J.B. Hinlo, numero 30 sa balota, nag-iisang representante ng Visayas. Kasama niyo po ngayon, Pangulong Marcos. Pangulong Marcos, nag-umpisa tayo bilang unity team. Kaibigan niyo po kaming lahat. Lahat ng mga ito, kaibigan niyo. Lalo na si Attorney Vic Rodriguez. Kaibigan niyo po, Pangulong Marcos. Bakit sa ngayon, hati ang Pilipinas? Anong nangyari sa inyong unity team? Bakit nagkawatak-watak ang mga Pilipino? Bakit? Bakit, Pangulong Marcos? Bakit? Pangulong Marcos, nung umpisa ng inyong termino, gusto ko po talagang tumulong sa iyo. Dala po ng senador ng Visayas ang sa tingin ko solusyon sa mga problema natin sa kahirapan, solusyon sa problema sa korupsyon. Naging komisyoner po ako ng PACC. Alam ko po ang naging problema sa korupsyon. Nag-antay po ang PACC na kausapin nyo kami, ang Presidential Anti-Corruption Commission. Bakit po, Pangulong Marcos, bakit inabolish nyo ang PACC sa kauna-unahang mong executive order? Bakit po, Pangulong Marcos? Pangulong Marcos, kaibigan mo po lahat ng mga ito, ang mga kasamahan mo,
kaibigan niyo po kami. Bakit ginawa mo ito sa amin? Bakit pinataki mo at dinala sa Hague, Netherlands ang tumulong sa iyo, ang dating Pangulong Tatay Digong? Pangulong Marcos, bakit kinuha mo po sa Pilipino si Tatay Digong? Pangulong Duterte, ang iyong kasangga sa Visayas na siyang tumulong na magkaroon ng first Mindanaoan President para sa Pilipinas. Naalala ko pa noong 2014, yung mga kasamahan ko sa PDP Laban, sabi nila, JV, Attorney Hinlo, tulungan niyo po ang Mindanao. Pinabayaan po kami, wala pa po kaming presidente. Ako, si Attorney Hinlo, kasama ng mga kaalyado natin sa Visayas at mga kaibigan sa Luzon, tumulong po kami sa Mindanao magkaroon ng kauna-unang presidente. Pangulong Marcos, bakit kinuha mo ang kauna-unang presidente ng Mindanao at dinala mo sa Netherlands para husgahan ng mga dayuhan? Bakit po, Pangulong Marcos? Mga kababayan kong Pilipino, Luzon, Visayas, Mindanao, Gapangayo, Bulig, Gapangayo, Tabang, humihingi ng tulong ang nag-iisang senador ng Visayas. Pagbigyan nyo naman po ang Visayas. Nag-iisa lang po ako. Pwede bang tulungan nyo kami magkaroon ng senador? Pwede bang magkaroon ng representasyon ang Visayas? Sana po bigyan nyo rin ng boses ang mga Visayans. Region 6 ng mga Ilonggo. Region 7 ng mga Cebuano. Region 8 ng mga Waray. At ang aking mga kababayan na Ilonggo sa Negros, mangayo kami bulig sa inyo, Mindanao, kag Luzon. Tulungan niyo po ng mga kasamahan, ang mga Duterte 10, tulungan natin lahat kami. Walang laglagan sa Duterte 10. Walang laglagan sa Duterte 10. Mahihirapan si Pangulong Robin Hood Padilla, mahihirapan si Senator Bongo, mahihirapan si Senator Bato kung tatlo lang sila ang nasa Senado. Papayag ba kayo na ganito pa rin ang mangyayari? Kulang ang boses natin. Kung gusto nyong marinig ng Malacanang ang boses natin, ang dating kaibigan ni Pangulong Marcos, tayo yon. Ayaw niya tayo pakinggan. Maririnig ang boses natin kung mananalo ang Duterte 10 ngayong Mayo 12, 2025. Duterte! 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 Salamat, Pilipinas!